Nagkakilala kami na din na magiging pangasawa ko ngayon. True friends. Kung saan yung magiging mid of honor niya ngayon, siya yung talagang reason na nagkakilala kami. Tapos yun, true chat lang. Tapos kumustahan hanggang nagkapalagan ng loob. Tapos hanggang sa nagkita kami sa SM. Yun na, tuntuan hanggang sa naging kami. And the day I met you, I think I met myself. I don't ever wanna be with anyone else. We got the kind of story that the stories would tell, different than I've ever felt. As per Tony Gonzaga nga, pag sinabi na nakaramdam ka ng butterfly in your stomach, hindi siya love. Ganon. So parang sa akin, nung na-first kong na-meet si Mark, at peace yung feeling na parang hindi ako kinabahan, hindi ako natakot, hindi ako na-bother. Sobrang at peace lang yung feeling ko nung araw na yun. So parang doon ko nasabi sa sarili ko na parang, okay siya. Sabi nga nila, sa pag-aasawa dapat marunong ka mag-sorry. Kahit di mo kasalanan. Minsan kasi doon kami pataasa kami ng pride doon Mabait, malambing, tsaka yun maalaga. Yun nagustuhan ko sa kanya. Yung tipong hindi ako ready sa pagbiyahe, andun na yung para mga pangmatanda type na mga efficacent, mga pang-amoy-amoy para hindi ka mahilo. Andun na may mga bunamin na siyang dala para sa akin. So, ay talagang, kinikilala niya ako agad. He's a family-oriented person, God-fearing din. And sobrang maalaga sa family, and especially pagdating sa mga kapatid niya, sa magulang niya, lalo na sa mama niya. Kasi one important thing sa akin is sobrang taas ng respeto sa magulang, lalo na sa mama. Bit, talagang pinanindigan mo talagang hindi kita makita sa araw ng kasal. Kita-kits na lang tayo sa simbahan. I love you, Bit. This is it. Although we've been together for 2 years pa lang, pero na-test na yung patience, tiwala, and even the best and worst part of us. And I'm really thankful to God na ikaw yung binigay niya sa akin. And, as a woman who has a very independent sa life, thank you for making me your baby girl paminsan. Na yung parang alam kong kaya ko, pero dahil nandyan ka, mas nakakaya ko siya kasi kasama kita. See you later. Ang sakramento ng pag-iisang dibdib ay tinatawag nating pagtataling puso, sapagkat hindi ito patungkol sa kontrata. Ito ay patungkol sa tipanan. Pag sinabing tipanan, ito ay kasunduan sa pamamagitan ng tao at Diyos. Sa bawat yapak, pangako tayo'y sasabay, hawak kamay sa habang buhay. Ikaw at ako sa araw ng pag-ibig, walang hangganan. Ikaw ang aking pag-asa sa bawat tibok ng puso. Ikaw ang kasama, ngayon at kailanman tayo'y iisa. Kislap ng iyong mata, tila walang kapantay. Lapas ng ngiti mo'y kaligayahan, tamis ng buhay. Ang araw na to'y ating isasayaw, pag-ibig natin ang siyang matatanaw. Ikaw at ako sa araw ng pag-ibig, walang hangganan. Ikaw ang aking pag-asa sa bawat tibok ng puso. Ikaw ang kasama,
Ngayon at kailanman tayo'y Ang Diyos palaging nakikipagtipan. Subalit, sa pagiging hindi tapat ng mga tao, nakipagtipang muli ang Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng direksyon sa kanyang bayan. Kaya sa pamamagitan ni Moises ay isinulat mismo ng Diyos ang kanyang 10 kautusan upang maging tanda ng kanyang pakikipagtipan sa bayang Israel. Kaya bahagi ng 10 utos ng Diyos ay ang pag-ibig sa Diyos. At ang ikalawang bahagi ay ang pag-ibig sa kapwa. At pangunahin sa pag-ibig sa kapwa ay pag-ibig sa mga magulang, sapagkat ang mga magulang ay siyang ating unang kapwa. Kaya nga, ang pagmamahal at paggalang sa magulang ay isang direksyon na binabaon natin saan mang estado tayo mapunta. Genevieve, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Raymark na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Raymark, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Genevieve na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. The situation that we landed in, it was never not happening. Even the moments that we didn't win, they all comprised a bigger picture that we didn't see, bringing me to you and you to me, putting together every little piece before our eyes. I could use a little less worry, I could use a little more patience. I know it's all about the journey, but you're my destination. My heart was always open, even when I didn't know it, even when I didn't know who. I was always looking for you, since I heard the word no. I have always been in searching, one to hold on to. I was always looking for you. 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 From the hopes of my childhood and everything I ever wrote on the wildwood, you've been showing up in every tune, 'cause I've been looking for you. I always try to keep a visual, even when you're teasing my peripheral. I won't stop because I found you, and I won't stop now. And my heart was always open, even when I didn't know it, even when I didn't know who. I was always looking for you, since I heard the word love. I have always been in searching, one to hold on to. I was always looking for you. 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 From the hopes of my childhood and everything I ever wrote on the wildwood, you've been showing up in every tune, 'cause I've been looking for you. I always try to keep a visual, even when you're teasing my peripheral. I won't stop because I found you, and I won't stop now. My heart was always open, even when I didn't know it,
looking for you. Since I heard the word love, I have always been in search of one to hold on to. I was always looking for you. I always was. I was always looking for you. I always will. I was always looking for you. I always was. I was always looking for you. So si Jen kasi, allergic talaga to sa lalaki dati. Siguro sa dami ng naranasan niyang heartbreaks, ayaw niya talaga yan. Makakita lang yan ng heart dati. Naiinis yan. Ilayo mo sa akin yan. Gumaganon talaga siya. So dumating yung punto na itong may katrabaho ako, kada kita niya sa akin, nagtatanong sa akin, Jans, may kakilala ka bang single dyan na babae? Pakilala mo naman ako. Nangungulit, tapos wala pa rin. Sige na kasi, chat mo na, Genevieve Mawa. Pero bago ko yun ginawa, chinat ko muna si Jen. Sabi ko, I love, may gusto makipagkilala. Okay lang ba? Ganyan. So, ayun na nga, to make the story short, naging friends po sila sa Facebook. Tapos, nagka-chat din sila. Tapos, hindi ko na alam, kasi kala ko naman hindi nag-prosper, walang nangyari, ganyan-ganyan. Ganon. Yun pala, tinatago na sa akin ni Raymark ang Tapos, di man lang nagpasalamat. Love, congratulations. Finally, dati hindi ka naniniwala hanggang sa bumalik ka sa paniniwala sa pag-ibig at eto ngayon, kinasal ka na at Mrs. Banjola ka na. Banjo, wag mo pa iiyakin yan, no? Ay, paiyakin mo pero patahanin mo rin. At love, patuloy lang tayong magpatawad. Ikaw rin, Banjo, patuloy ka rin magpatawad. Trust each other, love one another, and put God the center of your relationship. For Raymark and Jen, alam naman natin na walang perfect marriage or relationship. Meron talaga mga hindi inaasahan na pag-aaway. Ako nga, Wax, pag inaaway ako, tahimik lang ako. Kaya mapapayo ko sa'yo, tahimik ka lang din. Ang kasal, hindi naman tutungkol sa paghahanap ng taong kaya mong makasama. Kundi ang taong hindi mo kayang mawala sa buhay mo. At naniniwala naman kaming lahat na natagpuan yun sa isa't isa. So, alam ko nagugutom na tayong lahat. So, let's raise our glasses to a lifetime of love, laughter, and happiness for Jen and Raymark. So, cheers everyone. Once again, congratulations and best wishes to Mr. and Mrs. Raymark and Genevieve Banyola. Cheers! Ang masabi ko lang ay ang pag-aasawa ay hindi biro. Time na hindi lahat ng araw, oras na tayo ay lagi lang masaya. Pero kahit ano man ang mangyari, time will come na hindi magkasundo, ito lang ang hindi inyo makalimutan na talagang magkakampi kayo habang buhay. Wish ko din na magkaroon kayo ng masayang pamilya, love, joy, and successful kasama ng mga pararating ninyong mga kids. Yan lang. Sa inyong dalawa, medyo mangyari sana sa inyo na mas mahigit pa dyan. At ang control andyan sa lalaki. At sa babae, sana mahaba, mataas ang pasensya. Yun talaga, maunawain. Iwasan lagi ang pagbangayan, yung mataas ang boses, yung parang sa lalaki, may panahon na medyo mainit ang ulo, pero dapat intindihin ng babae. At kawaan sana kayo ng Diyos. Yun lang. Thank you. Unang-una, shelter. Hindi yung nangungupahan lang kayo palagi sa bahay. Shelter, ha? Pangalawa, pods. Di ba? Shelter, pods. Pangatlo, education. Siyempre, mag-aaral yon. Yung pang-apat, hindi ko nagagawin 5, ay values. Turuan natin ang ating pamilya, ating anak, turuan natin na maging malapit sa Panginoon. So, gano'n na lang ang akin. Maraming salamat at happy wedding. Kung ano man ang mga plano nyo sa buhay, isanggunin nyo talaga sa Panginoon. Dahil talagang matutupad yon. Ikaw, Raymark, suplado ka, alam ko. At
minsan, kunting pagkakamali, mainitin ka. Kaya kung pwede, tanggalin mo na yan. Kasi magiging tatay ka na. Ikaw ang haligi ng tahanan. Kaya yan lang ang masasabi ko. Kasi parang lumuluha na ako, tears of joy. At ang masabi ko lang sa inyong dalawa doy, konting relax lang pag mainitin ang ulo. Kaya nga, kung wala tayong ugnayan sa Panginoon, walang mangyayari. Kaya nga, maraming salamat sa ating lahat. Sana, iwasan ng tampuhan, ang sabing away-away, at ilagay ninyo, isama ninyo sa inyong buhay ang Panginoon. Yun lang ho. Maraming salamat. Maraming salamat po sa family namin ni Raymark. Tito, tita, maraming salamat po. Family ko, maraming salamat po. Sa mga kaibigan ko, sa mga katrabaho, DMCI, Bayer, FMIDC, Hill, Jason, maraming salamat. Ang aking mga magaganda at gwapong mga bridesmaids and groomsmen, ang ating best man, si Royet, ang ating maid of honor na si Janice, maraming salamat sa pagtulong sa amin. Thank you nga pala sa mga natira sa talagang nagtapos ng event na to, sa Trupang Butaw. Thank you. Sa mga nagpahiram at nagbigay. Alam niyo na yun kung sino kayo. Thank you. Hindi ko na babanggitin kung ano man yon. Bye, thank you. Boss, thank you.